Mahilig ka bang uminom kahit na mainitin ang ulo mo? Ito ang advice ko sa'yo. Tandaan mo, ang intoxication o yung pagiging lasing, hindi po yan exempting circumstance or absolutory cause under our law. So, ibig sabihin, hindi porket lasing ka, automatic wala kang magiging responsibility sa mga gagawin mo kapag lasing ka na. Ano lang po ang mangyayari under the law in case meron tayong intoxication? Sa batas po natin, meron tinatawag na alternative circumstances. Isa po dyan yung intoxication na tinatawag natin. So pag po sinabi nating alternative circumstances, po pwede pong tumaas o pwedeng bumaba yung magiging kulong natin dahil po sa pagiging lasing natin noong nangyari yung criminal incident. So sabihin natin, madalas kang nalalasing. Sa 7 araw na ginawa ng Diyos, 7 araw ka ring lasing. Ano po ang mangyayari? Habitual po yan. So pag nag-aroon po ng crime later on, tataas po yung penalty natin. Attorney, paano kung hindi naman madalas? Paano nung minsan lang? It's just that mainit ang ulo ko, lasing ako, nagawa ko yung krimen. Bababa naman po yung penalty, bababa po yung magiging kulong natin. Pero po, in either case, ano man ang mangyari, makukulong po tayo. Ano pa another scenario? Sabihin natin, ginamit na pampalakas ng loob ang alak bago gawin yung krimen. Sabihin natin, papatay ng tao, kinakabahan. Uminom muna ng alak at saka pinatay yung tao, tataas po ang penalty natin. Ang tawag po dyan, magiging aggravating circumstance po yan. Pero paano kung hindi naman talaga sinasadya, hindi planado, at hindi naman habitual? Bababa naman po yung penalty, mitigating po yan. Pero in either case, makukulong po talaga tayo. So, ang advice ko lang sa inyo, kung mainitin ang ulo nyo, hindi nyo kayang i-control yung temper nyo, hindi nyo kayang magtimpe, huwag kayong masyadong uminom. Kasi kung lumakas pa yung loob nyo, o naging mas confident pa kayong gumawa ng masama dahil lasing kayo, Brad, hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Pag nagawa mo yan, pag sinuntok mo yung kainuman mo, pag sinaksak mo ng bote, binasaga mo ng bote yung kainuman mo, wala nang balik yan. Makukulong ka talaga, patay tayo dyan. Para lang sa akin, kung hindi man natin makontrol yung ating temper, hindi natin makontrol yung pag-iisip natin, sometimes I suggest, wag na nating ilagay yung sarili natin sa mas mga matitinding pahamak. Kung tayo ay medyo mainitin ng ulo, maging concerned din naman po tayo sa mga nakapaligid sa atin. Kasi po, pag nagsabay-sabay lahat yan, lasing na, mainit pa ulo, baka kung ano-ano gawin mo. At pag kung ano-ano gawin mo, madidisgrasya buhay mo at makakadisgrasya ka rin ng buhay ng iba. So, para sa akin, prevention is the best remedy in this scenario. Huwag na tayong gumawa pa ng gulo, maging peaceful na lang tayo, and syempre, iayos mo rin yung temper mo. Baka naman kahit pa paano, kaya mo nang magtimpe. You need to check yourself, you need to improve yourself, pero while you're improving yourself, wag po tayong masyadong nagpapakalasing, wag po tayong masyadong umiinom. Yun naman po advice ko bilang isang abogado. Peace.